Ano nangyayari sa'yo, Bisti? Dito na ako sa may parting baras. Wala ng hatak, ang walang niya. Hoy, Bisti, ano ba? Pauwi na tayo. Ngayon ka ba magagaganyan? Ano nangyayari? Kahit anong piga ako sa throttle niya, nawawala, oh. Ayun. Nawawala. Ay, nawala na naman. Ala. Ano nangyayari sa'yo, Bisti? Pauwi na tayo. Ba't ka pa nagkakaganyan? Magkakaroon, mawawala. Wala nga. Ang bigat pa naman ng mga karga ko. Ngayon ko pa nagkaganyan. Aakit pa tayo ng Pililya, aba. Ang nangyayari sa'yo, Bisti? Wag ngayon. Pauwi na tayo. Ay, nako. Kakapultak ko pa naman eh, oh. Lagi tuwing pauwi na lang tayo. Buti hindi nangyari to sa Cordillera. Kundi mas malala. Ay, nako. Saan tayo abutin ito? Mamaya baka tumirik na tayo, ah. Ito, paahon. Dahan-dahan lang ako. Ano mangyayari sa'yo? Pagdating ng Pililya, panay ahon yun. Ngayon ka pa nagkaganyan. Oh. Ano oras na ba? 6:30. 6:30? Oo. Tara na. Uy, sakto. Binuksan ng mga lokal dito. Mukhang sila ay magkakaroon ng misa. Hop. Thank you po, Lord. Salamat. Gandang hapon po. Let's go! Woo! Last one! Last one checkpoint! Tatapusin na natin to ngayon. Pagkatapos, kukunin na natin yung finisher kit natin. And we're going home. Ang pinakatunay na finish line. Lahat ng biyahe natin. Siyempre sa pamilya. Namimiss ko na yung mga alaga ko. Although nakaka-chat at minsan nakaka-video call ko ang aking asawa, pero iba pa rin yung pagka nakakasama mo ng personal eh. Pauwi na ako, malapit na. Ang ADL natin is the mansion. Para sa last checkpoint. Tapos picture lang tayo ng Ritz Lagarda. Welcome back to Baguio City! Konti na lang. Halos 4 or 5 kilometers lang pala yung layo mula dun sa last checkpoint natin eh. Ayun, buti na lang hindi gaanong sobrang fog. Unlike ng mga dinaanan natin. Mas okay na ngayon ang Baguio. Wag lang uulan talaga. Dito na tayo. Welcome to the mansion house. Dun sa unahan. Ano, dito o lipat tayo? Iba. Ay, lipat na lang tayo. Ibang ano na lang. Ibang ADL na lang. Ano naman tayo? Botanical Garden. May hirapan kasi kami dito. Oh, walang parking dito.
Hindi na naman namin pwedeng basta iwan tong motor namin dyan. Kahit sabihin nating mabilisan lang. Almost 2 kilometers lang yung Botanical Garden mula dito sa mansion. Ito na yung Botanical Garden. Palang niya, ang daming harang ulit. Hindi tayo pinapapasok dun Ayan, iikot. Dito na lang muna. Alam ko na. Magpaparking tayo dito. Isa-isa lang muna tayo. Bro, naisip ko. Kaysa dito tayo sa mismong Baguio magpicture, bakit di na lang doon sa Lion's Head? Ano rin naman yun Ano ng Baguio Ba't nga ba kami makikipagsiksikan pa sa maraming tao na nandito nagpipicture? Tsaka pumupunta. Ang Lion's Head din naman ay isang kilalang destination dito sa mismong Baguio. Na kapag naandun ka, ibig sabihin nasa Baguio ka, di ba? Doon na lang, at least on the way pa pauwi. Hirap walang parking. Tapos may nanguhuli. Hindi ko mo naman pwedeng kahit sabihin mo parang iiwan mo lang saglit. So bago plano, change of plan. Dito na kami sa mismong Burham Park mag-aano ng last checkpoint namin. Mamaya sabihin ko sa inyo kung bakit. Kanina muna natin at baka kami ay makita rito. 78,982.3. Last checkpoint natin, Burham Park. Okay na, mabilisan lang. At Rich Lagarda na agad tayo. Tapos na ang Cordillera Level 2. Hindi pa pala. Kasi kukunin pa natin yung kit Wait. Yun yung isa sa patunay na kami ay nakatapos ng Cordillera Adventure Level 2. Yung plaque at saka finisher t-shirt. Ikot lang naman dito yung mismo Rich Lagarda, malapit lang. Ano nga ba ang naging natin? Bakit tayo nagbago ng plano? Para hindi na rin tayo pumunta palayo sa office. Sa Makati. Sa Makati. Kasi dito sa Rich Lagarda, kung napanood yung level 1 natin, is pwede diyang mag-register. Pwede rin diyang kunin yung inyong mga finisher kit at t-shirt. Kung halimbawa, malayo kayo sa Maynila, di naman kayo taga malapit sa Maynila, kung taga dito kayo mismo sa may Cordillera or Norte, di dyan nyo na lang kunin para sa ganon, makakauwi na kayo diretso sa bahay. Kaya, yun ang gagawin namin ngayon. Pero kung halimbawa man, na taga Maynila sila, gawin nila yung suggestion natin na ang gawin nilang ADL is yung Lion's Head para dire-diretso na sila Pababa. Oo. Kasi kung sa Maynila lang din naman sila, edi kunin nila sa Makati. Oo. Ay wah! Rich Lagarda! We're going to the finish line. Pasok agad. Rich Lagarda, the final. Wakas, we made it. Another level ng Cordillera Adventure. Di lang namin alam kung kailan namin magagawa pa yung level 3. Mas matindi na yon. Kung ano yung nakita yung dinanas namin ngayong level 2, mas matindi pa doon ang madadanasan namin sa level 3. Computing ko lang yung total ng biniyahe natin throughout the Cordillera level 2. So yung nag-start tayo dito sa Rich Hotel, 77,695.9. And last natin, checkpoint natin is yung Burham Park, which is 78,982.3. And total na ninakbay natin is 1,286.4. 6 days natin ginawa. Okay lang naman yun. Wala namang time limit or kung gaano katagal nyo tatapusin yung adventure. Ang mahalaga is natapos ninyo na ang maayos. At yung experience na naranasan natin, yun yung mababaunin natin para sa next level. Na sa ganon, makonquer ulit natin yung susunod na level. Kapal pa, Kapal pa! Palagay mo, abot pa ang level 3 yan? Hanggang 4 pa yan Kukunin na namin yung aming finisher. Kit, t-shirt, ayun yung plaque. Tingnan natin kung baka mamaya ma-disqualify tayo Ma'am, pares po kami Excel. Kukunin nyo na po ba ito? Hindi nyo na ibabalik? Hindi nyo na po ito ibabalik? Okay. Picturean ko muna. Ma'am, thank you po Salamat po. All goods. Nakuha ko na yung kit. At saka sila Sadik nakuha na yung kit. Doon niya sinusukat sa loob Ako, okay na ako kahit di ko sukatin to. Boss, thank you Pakita ko na lang muna sa inyo kung ano yung tsura ng ating pinaghirapan. Ito yung ating finisher t-shirt, which is kulay green. Yung una, kulay asul yung level 1 Ngayon, kulay green naman. Ayos ba? Tapos, siyempre, di mawawala yung ating plaque. Certificate of Achievement is awarded to John Fox X Shifa Honda Beat FI version 2. Sa Rich Lagarda natin kinlaim, ilang kurbadahan yung tinahak natin?
8,747 and 1,149 kilometers. Pero ilan yung na-compute natin? Diba nasa 1,200? Kasi nagkandaligaw-ligaw kami. Nadagdagan yun. Tapos dito pala, ay may kasamang level 2 na sticker. Yung level 1 natin, tanda ko walang binigay sa amin eh. Pero dito meron. Siguro ito yung mga natira pa. Pakita mo nga yung pinaghirapan natin. Nice muna namin magpasalamat syempre Shipa Tires Philippines, Shipam, para sa suporta na binigay nila sa amin, nila sa Dick. At ngayon natapos na namin level 2. Anong desisyon? Kailan natin titirahin level 3? Bukas na. Bukas na kagad. Wala na nga tayong panggasolina, bukas na kagad. Mamalimos pa pala kami. Mamalimos oh. Mag-iipon muna din kami. Tsaka syempre, di ko rin alam eh. Basta abangan nyo na lang kasi sa susunod na biyahe namin ni Lasa Dick is magkasama kami sa isang sasakyan. Anong sasakyan? Hulaan nila. Hulaan ba nila? Abangan nila. Sige. Pero hula ko na. Alam na nung iba kasi nabanggit na rin naman natin sa vlog eh. Hindi sila sure. Huwag kayong judgmental. Hello sir! Uy, KRB! Hello po. Level ano sa inyo sir? Ha? Level anong tinapos nyo? 3. Susunod na kami dyan, level 3. Lupit ito ah. Ito yung bago, di ba? Luma na yan. MT450. Ito malupit. Level 3 ang tinapos. Itag mo, abet manta! Ano yung level 3 mga tinapos nila ngayon? Yun ang susunod natin. Level 3. Ito, isa sa pangarap ko. Pinang level 3 lang ni Kuya. KRB Moto. Pero ito pinakamatindi. Level 3. Boom! Honda Monkey. Tapos nakita ko pa yung isang dream big bike ko. MT450 ng CF Moto. Ganda oh. Parang abot ko ata ito eh. Ganito pala ang level 3. Kulay. Kamusta sir ang experience ng level 3? Mahirap pero enjoy. Yun naman ang importante doon. Enjoy. Enjoy. Pero yun ang trip ko eh. MT450. Matagal pa ako dyan. Ano yan? Kahit saan na. Ichibuch, ikaw ba yan? Abet lang ang sakalam! Sige sir. Ingat po. Pares pa tayong sapatos eh oh. Sige po. Ingat po. Nakaka-inspire yun no, level 3. Monkey na lang din kaya. Pwede naman. Tapos na ang aming Thank you, kuya. mission dito. Boss, thank you ah. Hanggang susunod ah. At sila sa Dick mo na ang aking susundan dahil lobat ang aking cellphone. Sinacharge ko pa. Alas 5 ng hapon. At we're going home! Woo! Makakapagpahinga na! Makakahiga na sa malambot na kama. Malambot pa hinihiga ko. Di naman. Pero iba pa rin syempre pagka nasa bahay ka na eh. Mas makakapagpahinga ka ng maayos. Ano, tama ba daan natin? Balik? Balik tayo, balik. Okay. Salamat nga pala kila sir na nakilala namin. At ine-encourage na rin kami na gawin na raw agad namin yung level 3. Papahinga muna po kami. Tsaka, mag-iipon. At sakto na lang po yung budget namin ngayon. Akala nga namin, di na kami makakauwi. Hanggang sa muli, Baguio City. Time check, 10:46 PM. Grabe. Pagkatapos namin kaninang makababa ng Baguio ay kumain na rin naman kami. At nandito na kami ngayon sa Villasis, Pangasinan, sa Clean Fuel. At umiglip lang naman ako ng kahit konti lang, 1 oras. Yan lang sa tabi oh.
Hiniram ako nila sa dik ng kanyang hamok na panlatag. Okay na bro? Yeah, bro. Salamat sa pagbabantay. Nakaiwas na siguro tayo ng traffic. Nagpagas na rin ako syempre para dire-diretso na tayo. Tara. Bro. Woo! Yaka to hanggang uwi. Hanggang bahay. Sakto pa. Ito pala yung Villasis Town Hall. Naalala ko yung Villasis Clean Fuel na yun. Doon kami tumigil din ni Billy nun eh. Yung antok na antok ako ng maga kasi sobrang init. Sobrang tutok yung araw sa mukha ko. Naghihilamos ako dun. Hindi ko na sinama sa vlog lang yun. Itong nakamapa sa akin ay hanggang Malolos. 131 kilometers. 3 hours or kulang-kulang 4 hours. Diretso na to. Sa inyo bro, mga ilang oras pa? So, plus, ano mo pa, mga 40 minutes or 30. Di halos 4 hours din pala. Pero, syempre, mas mauuna ka siguro sa akin. Oo. At hihinto rin muna ako saan ako, halimbawang dapuan ulit ng antok. O yan, mas okay na ngayon. Wala nang ganang sasakyan. Unlike kanina, ang daming kasabay eh. Aba, paumaga na pala ako makakarating eh. Oo, paumaga na yun. Di ba alin dahan-dahan? Bro, tingnan mo yung truck. Naka-dual sports. Kung ano? Lalaki ng spike eh. Tapos yung harap, naka-road tires. Oo. Likod kasi talaga ang pinaka-ano nila eh. Makina eh. Tsaka yung nagdadala talaga ng bigat. Oo. Tayo nga, mas kamang-kama dahil may bigat pa tayo ngayon eh. Lalong nababawasan yung ano natin, yung galaw, likot, di ba? Oo. 3, 2, 1, zoom. Let's G. Eh, Wala na nga tayo sa off-road eh. Walang yun naman yung ano binutas-butas ang walang niya. Walang yung daan ito. Oh, boom! Walang yung yan. Ayan, nagloko tuloy yung ano ko, ilaw mo. Ayun! Ano ba itong kalsada to? Lang yung kasada yan. Oras na. Anong oras na sa'yo? 1:36. 1:36. Apalit, Pampanga. Ito na yung aming magiging sasakyan na magsasama kami nila sa Diko. Yes. Kubo sa truck. Talagang ano yan. Van life yan. Lupit, no? Pero pa ba tayo madadaan ng ganun dito? Yung pababa na rough road? Wala na. Wala na. Wala na. Kala ko meron pa. Bitin ako dun sa mga dinaanan natin eh. Dire-diretso lang eh. Mukhang ambiting ka. Mag-ingat ka sa susunod. Baka masalve ka ng sobra naman. Pampagising, nagising nga ako eh. Nawala tuloy ang tok ko. Ayan na. Nakalabas din ng Pampanga. Dito, tanggal lahat ng antok mo sa Bulacan. Dito lang sa Bukana. Pero doon sa mga gawa na eh. Okay na eh. Dire-diretso na yung biyahe doon. Diyan pala muna sa tabi. Teka lang. Oo, tatanggalin mo pa itong ano eh. Intercom. At dito na liligo sila sa dik eh. Dito kami na magpapaalamanan. Nakarating din tayo ng Bulacan. Kaya nga eh. 122 kilometers pa pala ako. 122. Oo. Parang galing ka po ulit ng ano, Nang. Baguio. Ganun ba yun? Hindi naman Hindi siguro. Dito hanggang Baguio to 20. Kulang-kulang ganun. Sa'yo na to. Ayun pala eh. Mga hampas ko lang sa mga kulit sa daan. Gagi. Loko ah. Isa, paano? Dito na tayo magpapaalam. Yeah, bro. Next ride na lang ulit. Congrats sa ating dalawa. Pahinga ka na. Pagkarating mo dun. Chat-chat na lang. Sige. Sige, salamat. 122 kilometers. Kaya natin. Saulado nga itong daan na to eh. Ang tinitingnan ko na lang dito ay kung gaano kalayo at kung anong oras na. Siya, ride safe muna sa atin at diretso pa tayo. Malayo-layo pa to. 3 oras. Pero yaking-yaka naman to. At yung mga alaga ko, sigurado ako miss na ako nun. Grabe yung antok. Hindi ko na mapigilan yung antok ko. Alas 3:30 na madaling araw. Dito na ako sa pababa ng Antipolo. Dito yung may reflectorized na slow down check brakes. At papasok ko tayo sa mismong Teresa. Pahinga lang, medyo hindi ginagaya ba? Sumisigaw na akong sumisigaw para mawala yung antok eh. Pahinga lang muna dito sa tabi. Kung limbawang putukan na tayo ng araw dito, dadaanan tayo ng Mabitak. Doon sa mismong tambayan ko. Plano ko sana, hanggang doon muna ako para doon ako makapagpahinga. At ako ng hamok, makahiga-higa man lang. Kaso di ko na kinakaya eh. Kailangan mo na talaga magpahinga.
Grabe. Lahat ng pagod, simula ng team building hanggang sa matapos natin yung level 2. Lahat ng pagod na yon, ngayon ko nararamdaman. Sakit ang puwit ko. Dami ng dinaanan natin eh. Akala mo parang may ano na, kalyo yung puwit ko. Anong tawag doon yung paltos? Mahapdi-hapdi eh. Dito muna tayo. Palipas lang muna ng konting minuto. Ano nangyayari sa'yo, Bisti? Dito na ako sa may parting baras. Wala ng hatak, ang walang niya. Hoy, Bisti, ano ba? Pauwi na tayo. Ngayon ka ba magagaganyan? Ano nangyayari? Kahit anong piga ako sa throttle niya, nawawala oh. Ayun. Nawawala. Ay, nawala na naman. Wala. Ano nangyayari sa'yo, Bisti? Pauwi na tayo. Ba't ka pa nagkakaganyan? Magkakaroon, mawawala. Ayun. Ano ito? Sa kuryente. Baka sa kuryente ito ah. Oh, ayun. Nakipaayos na yung ilaw nito. Parang sa ilaw eh. Naano yung kuryente eh. Oh, nawawala ng hatak oh. Mahagok-hagok ata. Wala nga. Ang bigat pa naman ng mga karga ko. Ano ko pa nagkaganyan. Aakit pa tayo ng pililya. Aba. Ang nangyayari sa'yo, Bisti, wag ngayon, pauwi na tayo. Ay, nako. Wala pa ng hatak. Ayun, wala na naman. Ay, nako. Wala ng hatak, ang walang niya. Kakapultak ko pa naman eh, oh. Sige, magtuloy-tuloy ka lang. Wag lang yung totaling hindi na umaandar. Lagi tuwing pauwi na lang tayo. Buti hindi nangyari to sa Cordillera, kundi mas malala. Siya, dahan-dahan tayo. Takbong 30 para tayo nagtitipid ay kakapultang lang natin. Ay nako. Ano saan tayo abutin ito? Mamaya baka tumirik na tayo ah. Ito paahon. Dahan-dahan lang ako. Mangyayari sa'yo pagdating ng pililya, paniahon yun. Ngayon ka pa nagkaganyan. 4:42 na. Abutan talaga tayo ng umaga kung saan doon. Nako, wag ganyan, Bisti. Sumasabay pa yung antok ko. Pumipikit-pikit na naman ako. Bakit na tayo ng pililya? Kailangan kong i-maintain yung takbo niya na 60 na hindi bumibitaw ng throttle. Kasi pag bumitaw ako, biglang nawawala yung hatak. Kung halimbawa man, ganun, at hindi kakayanin doon sa mas mataas dito na akyatin, balik tayo dito. Sa may hala-hala tayo dumaan. Hirapan na lang tayo nito. Sige, kaya pa. Maintaining 60 lang tayo. 40, 50, 60. Ayun na nga. Bigla-bigla parang nawawala. Wala. Ang diferensya nito. Bisti! Problema mo, bakit ka ganyan? Ayun na nga, bakit tayo? Mahagok-hagok. Pauwi na lang at lahat. Kaganyan ka pa. Ayun na nga. Dahan-dahan lang kung babagal tayo. Oh! Wag kang mawawala ng hatak. Wag kang mawawala ng hatak. Oh! Wag kang mawawala. Huwag ka mawawala ng hatak. Huwag mo ako itigil dito. Huwag mo ako itigil dito. Maintain speed. Kahit sa corner ring. Alang Diyo. Oy! Ako! Oy! 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 Nawawala. Malagpasan lang natin tong akyatin na to at makababa tayo sa mabitak. Wala na tayong gano'n po problemahin. Kahit mabagal ang takbo natin, makakauwi na tayo nun. Oy, wag mo akong silawin. Naninigas tuloy ang kamay ko sa throttle. Hindi gaano pwedeng bumitaw at magminor eh. Preno lang ginagawa ko. Nako. Huwag kang bibigay dito. Ito na yung paakyat ng matarik. Malagpasan lang natin to eh. All goods na eh. Oh! Ay, nawawala hatak. Ayun, bumalik. Overtakean nyo lang ako. Hindi ako nakikipagkarera. Mahalaga sa akin eh. Makaalis lang dito. Hindi tayo pwede umo-overtake din.
Baka mamaya habang na-overtake tayo, biglang mawala na ng hatak eh. Tapos may kasalubong. Kaya Bisti. Aba. Okay, overtake lang. Ang kaya naantok pa. Dumadapo na. May liwanag na din. So, maintain sa gantong bagal. Meron na sa harapan na mabagal. Kaya ba natin overtake? Makaka-overtake naman. Wakas na nagpasan natin yung paakyat. Doon ako nababahala eh. Kaya maliwanag na, lumiliwanag na oh. Pahinga muna tayo dun sa may mabitak. Talagang nag-autopilot na ako ngayon. Hindi tayo pwedeng bumomba-bomba ng throttle. Sa wakas, dito na tayo sa baba. Maraos tayo dun ah. Hindi ko pa rin siya maibira eh. 5:25 ng umaga. Good morning! Parang 24 hours tayong walang tulog ah. Kasi nung gumising tayo sa Bugyas, Benguet, is halos mag-aalas 6 lang din ng umaga. Although alas 9 ng umaga kami or alas 10 yata, kami umalis dun sa Bugyas, Benguet para tahakin namin yung last checkpoint namin. Ngayon na may nangyari ulit kay Bisti na ganito at pauwi na kami, siguro ito na yung tamang oras para sabihin ko sa inyo. Tigil muna tayo dito sa tambayan ko at dito ko rin ulit sabihin sa inyo, this is the right time para sabihin talaga. Ay, tingnan mo natin. Sobrang ganda ng umaga dito. Talagang maliwanag na tayo nakarating. Layo ng biniyahe na yun. Talagang hindi may iwasan na magkaroon ng problema si Bisti. Sa lahat ng mga pinagdaanan namin ni Bisti, ito na yung tamang oras para sabihin ko sa inyo na ito na yung last ride ni Bisti. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi na natin siya gagamitin. Last ride ng mga malalayo, tsaka yung mga iba pang ginagawa natin. Kasi medyo napapaisip din ako sa level 3 kung anong mangyayari sa amin ni Bisti. Ito pa nga lang level 1, level 2, di ba? Level 1, naputulan na naman ako ng belt bago umuwi. Ngayon namang level 2, nagkakaproblema siya. Di ko alam kung saan ang problema. Kumahagop siya, nawawalan ng hatak. Kaya nakapag-decide na ako na ito na yung last ride niya sa mga mahahabang biyahe na ginagawa namin. Siguro, asawa ko muna yung gagamit sa kanya, pampasok ng trabaho. Pero magagamit ko pa rin naman siya, malapitan lang, kumbaga dun lang sa amin. Maraming salamat sa aking mahal na motor. Bisti, wala ka lang dapat patunayan pa. Kapag Philippine Loop ka na, nagawa mo na yung level 1 ng Cordillera at level 2. Siguro naman, oras na para ipaubaya mo yung level 3. Kung ano man ang ipagkaloob sa atin ni Lord na magiging kapatid ni Bisti. Di ko rin alam eh. Sa ngayon, yun muna masasabi ko. Kaya ngayon, after nating nagawa yung Cordillera Adventure Level 2, ay babalik na ulit tayo ng Tuk Tuk Life Camping and Adventure. Doon muna tayo. Kasi nga, medyo nag-aalangan na rin ako ngayon gamitin si Bisti. Ito na yung panahon na kailangan niya na mag-retire sa mga ganong biyahe. Maraming salamat sa motor kong to at ang dami kong narating. Pero darating din yung time na i-ano natin siya, i-rebuild natin siya. Ayusin natin siya mabuti sa kung anong itsura niya nung una natin siyang nabili. Maraming salamat. And syempre, nakita nyo naman yung ating gulong na Shipa Dual Sports Tire. Kung ano mga sinuong nito, yung mga dinaanan natin during the level 2. Siguro naman, kayo na rin na makakapagsabi at makakapag-judge kung anong performance meron ng Shipa Dual Sports Tire. At syempre, durability, kitang-kita naman na, ang kapal pa niya sa lahat ng sinuong natin na yun. At syempre, kung okay ang performance at durability test ng ating gulong, kasunod nun yung ating safety. Kaya nga, tatlong pinakapangunahing priorities ng Shipa Tires is safety, durability, and performance. Once na makuha mo na yung performance, once na makuha mo na yung durability, naandun, sigurado tayo na safe tayo sa ating gulong. Kaya itong Cordillera Level 2 na sinuong natin, yan ang ultimate ride test review natin ng ating Shipa Dual Sports Tire. Kaya maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at sana ay nagustuhan nyo ang ginawa nating adventure na to at kita-kits ulit tayo sa susunod na adventure. Let's go!
lakas, nandito na. Malapit na. Okay, dito na. Wala na yata akong lakas ah. Magagamit na ulit kita. Pasok. Pasok. Let's go! Nandun yan, wala pa tayo ng tinok. Pero tingnan nyo yung aming dinadaanan, no? Wala nang makita, zero visibility na kagad. Wala. Ayun. Oh. Tanongin mo si ate kung may jowa na, baka pwede ka. Ate, mahal mo ba ako? Ganun Mahal, kami. mahal agad eh. Laban yan. Kaya nga dual sports eh. Sabak aba. Sabak na sabak oh. Ay, layo ko na uy, puta ka na. Ay, baka bigla. Munting cemetery pala. No? Sarap lang sa pakiramdam na nagagawa namin yung ganito. Pwede kami matulog kahit saan, sa waiting shed, sa sementeryo, kung saan man namin gustuhin. Kaya hanggat maaga, hanggat kaya pa natin, may lakas pa tayo, ay gawin natin yung gusto nating gawin. Kung may trabaho man kayo, ay paminsan-minsan gawin nyo yung mga dating naiisip nyo na gusto nyong gawin. Kasi darating din yung araw na kung kailan tayo marami ng oras, marami na tayong pera, pero wala na naman tayong lakas para gawin, eh dun tayo parang manghihinayang sa mga panahon na madami tayong lakas. Tandaan nyo yung pera naman kasi babalik naman yan eh. Kaya pa natin kitain yan. Hanggat maaga, hanggat kaya pa natin, may lakas pa tayo, ay gawin natin yung gusto natin gawin. Kasi yung lakas na meron tayo hanggat bata pa tayo, eh iba na pagka tumanda na tayo. Meron pa tayong mga kayang gawin ng bata pa tayo na hindi na rin natin pwedeng gawin pagka tumanda na tayo. I wonder what is